dito po sa pilot implementation study na mauuna nga po ang Metro Manila for the next 9 months, ayon po sa inyo, ibig po bang sabihin nito yung 2,000 piso, sasagutin muna po ba yan ng gobyerno o ito po ipababayad na natin sa mga driver, yung kanila pong babayaran for the training? Ma'am, let me correct po yung amount po yan. Ang unang thrust po ng program is to require the operators at saka may-ari ng mga buses po na sila po ang gumawa ng training. They will have to get trainers from PESTA, NC2, and then sa Philippine Mental Health Association po para sa mga psychological profiling, and then sa Red Cross probably for the first aid. We are requiring them, sila ho ang gumawa ng training modules nila base po doon sa format na binigay namin. Ngayon po, yung mga hindi po kayang gumawa ng ganyang mga programa ho, then we give the alternative po of a possible driving school ho. Similar to what's going on in LTO. Yung 2,000 ho is not the exact price, kundi yan ho yung base. Ibig sabihin yan is yung maximum amount na pwedeng isingil. It could go down, but it cannot go up that amount. But ang usapan ho namin sana sa mga operators is baka pwedeng sila na ang gumawa ng program, i-design nila base po sa pangangailangan ng industriya nila, provided that there is an accredited NC2 instructor coming from the PESTA to assist them. Opo. Yun po ang aking kasagutan. Sige po. Chairman Guadis, yung po sinasabi nyo kay Chacha na ang inyo pong minamanduhan dito yung mga operators ang siyang mag-conduct ng seminar po na ito. Nasaan parte yan ng MC ninyo? Sir, nandoon po sa aming mga pag-uusap sa kanila. Chairman, with all due respect, kasi wala tayo masyadong oras. Nasaan po specifically sa MC? Because dapat po kasi yung nasusulat ang masusunod. Di po ba? So, nasaan pong parte ng MC ninyo yung sinasabi nyo na maaari ang mga operators ang magkaroon mismo ng sariling mga seminar nila? Sir, nasa part po ng consultation namin yan. And again, Sir Ted, ang nasabi ko sa inyo, nasa pilot stage pa rin ho kami. It's still a work in progress. Hindi pa po namin to na-implement. So, pwede po namin to iayos po. Opo. Sige po. Iyon po talaga ang layunin namin. So meaning po, Chairman, sorry po. Sorry po. So Chairman, wala ito na provision sa memorandum circular. It is being crafted po under ang implementing rules na ginagawa po namin dahil itong program po will still be implemented sometime this April or May. Sandali, sir. Chairman, babasahin ko, Chairman, para maintindihan po nila. Memorandum Circular number 2024-040. Ang subject nito, implementing guidelines na Di ba, sir? Tama? Ito ho nakalagay. So ito na po yung implementing guidelines of Department of Order ng DOTR professionalizing the drivers and conductors profession through a continuing road safety program. At ito po ay meron na pong publication. Opo, at ang kanyang effectivity, sabi niya, shall take effect immediately upon its publication, etc. Ito po'y pinirmahan po ninyo at ng board noong pong November 8 ng 2024. So sir, yung sinasabi nyo na implementing rules, pinag-aaralan pa lang ho ninyo, ito na po yung black and white. Kaya po kami nagtatanong, nasaan po dito yung sinasabi nyo provision na maaaring gawin ng mga operators ang seminar? Pakisagot lang po kung talaga bang ito'y nandito o wala. Sir, it's part of the ongoing IRR pa rin po namin. Dahil this is still a work in progress. And then number 2 po, sinasabi ko sa inyo, ipapatupad pa lang po yung programa. Okay, So sige. that is the initial IRR.